po sa bawat isa sa atin. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Mahina po ang signal dahil po umuulan. At so agahan po natin ang ating daily words of encouragement ngayon dahil po maya maya ay meron po kaming necrological service. And please pray for me as I share the word of God to comfort the bereaved family and also to warn everyone that death will come anytime, and to challenge believers to do more for sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. So let's pray bago po natin basahin ang ating talata. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan, pag-iingat at pagpapala sa amin po sa araw na ito hanggang sa oras pong ito. Muli ay sa aming pag-aaral ng iyong salita, makakita muli kami ng magagandang prinsipyo at words of encouragement for our family, ministries, and even sa amin pong mga ginagawa sa araw-araw ay kayo po ang patuloy na mag-motivate po sa amin, Panginoon, gumawa ng maayos sa ikapupuri po ninyo, so our life be a blessing to others. Salamat po at pagpalain niyo po ang mga nakikinig saan man po sila naroroon. Patawad din sa lahat ng kasalanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating text po ay dito sa Proverbs 30 verses 8 to 9. Again po ay si Hari Solomon ang nagsasalita. Maganda pong pag-usapan talaga ang mga principles, words of wisdom ni Hari Solomon para akmang-akma po talaga sa ating buhay Kristiyano, para sa ating din pong pamilya. Proverbs 30, 8 to 9, the Bible says, "Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of the Lord, thy God, my God, in vain." Sa Tagalog po ganito, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang kasinungalingan. Sabi ni Hari Solomon, ilayo mo yung walang kabuluhan, yung vanities at lies, kasinungalingan. Opo, sapagkat wala pong magandang kahantungan ang isang buhay na nagsisinungalingan ho. Lalong-lalo na po pag nagsisinungaling sa asawa or kanino mang tao, ano po, yan po ay ugat ng ng away, ugat po yan ng conflict sa ating tahanan. Kaya sabi niya, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan, mga walang kwentang bagay. Oo, kasi po pagka nandyan yung walang kabulang ginagawa natin ay nasasayang po yung panahon at oras na dapat nagiging productive po tayo, di ba? Katulad sa mga kabataan, sinasabi ko po sa kanila, wag kayong gagawa sa mga panahong ito na hindi connected sa future ninyo. Oo, kasi kung ang bata, ang mga kabataan, estudyante ay naggumagawa at ng mga bagay na hindi naman makakatulong sa future nila, sa kinabukasan nila, nagsasayang lang po sila ng oras, pera at lakas, Kaya dapat siguraduhin nyo lahat ng ginagawa nyo ngayon ay connected at makakatulong sa inyong future. Katulad ng sinasabi ni Hari Solomon dito, ilayo mo ako sa akin ang walang kabuluhan at kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. So ang tinutukoy po ni Solomon po dito ay bigyan mo lang ako ng pangangailangan ko. Sabi niya, kumbaga meron lang akong basic needs, alright? Sa buhay, nabubuhay ako, nakakakain ako, may tulugan ako, di ba? Food, clothing, and shelter. Okay na ako dyan, sabi niya. Kasi, verse 9, ang reason niya, lest I be full, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo. Lest I be full, or punong-puno ako, nasa akin lahat, baka naman ma-deny kita, or mapagkaila kita at magsabi, sino ang Panginoon? Yun. So, dinideny niya ng Panginoon. At sino ang Panginoon? Sabi niya. Alright, sapagkat kung meron nga siya ng mga ganyang bagay, opo, mga riches, ay baka ipagkaila kita. Pero sabi naman niya, o baka ako'y maging dukha. Wag naman yung lest I be poor naman, yung mahirap na mahirap, and still magnanakaw naman ako, sabi niya, at gumamit ng kalapastanganan sa pangalan ng Diyos, ng aking Diyos. So take the name of my God
in vain. So, kaya nga po sabi niya ay bigyan mo lang ako ng pangangailangan ko, sabi niya, yung contentment. Feed me with food convenient for me, sabi ni Solomon po dito. Kaya nga po ang pwede po natin makuha dito, kapatid, sabi ni Hari Solomon, kung meron naman akong riches tapos babaliwalain naman kita, i-deny naman kita sino ang Panginoon, ay ayoko yun. So, di ba? So, naunawaan po natin na marami pong ganyan tao na mayayaman at nasa kanila lahat pero hindi kinikilala ang Diyos. Maganda po yung merong kayamanan pero kinikilala na lahat yan ay galing sa Diyos. Yun po ang maganda yan. Pero kung yung blessing na ang nagpalayo sa kanila sa Diyos, ay hindi na po tama yun. So, nagiging Diyos niya na yung kayamanan niya, samantalang ang Diyos ang nagbigay sa kanya, ay hindi niya nakinikilala. Pinakamaganda po, ang tunay na biyaya ay nilalapit ka sa Diyos. Kung sasabihin natin, blessing ng Panginoon ito, binigyan ako ng trabaho, binigyan ako ng business, binigyan ako ng pera, kayamanan, pero inilayo ka naman sa Diyos, hindi po blessing yan. Bakit? Kasi ang tunay na blessing ay inilipit ka sa Diyos. Paano naging blessing yon kung inilayo ka naman sa Diyos? Diba? So, hindi na po, kumbaga, naging ister na ng puso niya. Kaya sabi ni King Solomon dito, huwag mo akong bigyan ng poverty, yung kahirapan o riches. Yung lang, sapat lang sa akin, sabi niya, kasi baka i-deny kita kung mayaman ako. Pero kung mahirap naman ako, baka magnakaw ako and take the name of thy God in vain. So, ang lesson po dito, kapatid, ay just feed me with food convenient for me. Talking about na meron lang siya sa buhay niya, yung kanyang wants at needs ay nandyan, di ba? Ang Diyos po, binibigay niya talaga ang needs natin. Pagtapat po tayo sa Kanya, even our wants. Sabi nga ng mga pastors, your needs and wants ay ibibigay ng Panginoon sa inyo. Okay, so nawawala-wala po ang signal. Alright? So, sapat na sapat po yung ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin, at pasalamatan lang po natin and without compare ourselves to others. Buti pa sila ganito, ganyan, meron sila ganito, ako wala. So, hindi. Dapat ay kung anong pinagkaloob ng Diyos po sa atin, salamat Panginoon. Contentment is great gain. Yun na yung aking profit. Kaya lesson po dito, kapatid, ay sabi ni Solomon ay wag nawas kita ma-deny, Panginoon, dahil sa riches. Wag naman akong maging poor kasi baka magnakaw ako at madadala ko yung pangalan mo in vain, 'di ba? Just feed me with food convenient for me. Yan po ang ating aralin ngayon. Feed me with food convenient for me. In other words po, ay contentment. Napakalaga po. Yung tunay na yaman ay yung contentment na nasa atin. Yung hindi tayo naghahanap ng wala. Kasi pag hahanapin mo ang wala, talagang mamomroblema ka. Pero kung titignan mo yung meron, ay nagiging sapat. At pasasalamatan pa rin po natin ang Panginoon sapagkat enough, sufficient ang biyaya ng Diyos para po sa ating pamilya. Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Galing po ang lesson na ito sa kay King Solomon na wisest on earth ever live. At lahat ng bagay ay nasa kanya. Pinakamayaman na muhay sa lupang ito. Ganun pa man, Panginoon, sabi niya, huwag mo akong bigyan. Alisin niyo yung riches and poverty. Kasi kung rich, mayaman ako masyado, baka naman ipagkalulo kita, Panginoon, makalimutan kita at sino ang Diyos, sino ang Panginoon. Kung mahirap naman, baka mag-steal ako or I will take the name of God in vain. Just feed me with food convenient for me. At kontento na po ako dyan sa sinasabi niya. At napakagandang prinsipyo po ito, Panginoon, upang hindi po namin kayo makalimutan, hindi po namin kayo deny, kundi mananatili ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo araw-araw, Panginoon. Sapagkat kung andyan ang inyong provision at ay lagi kaming mananangan po sa inyo. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig, saan man sila naroon ngayong gabi. At ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus.
Amen. Alright, so kahit mahina po ang signal natin, at least nakapag daily words of encouragement pa rin po tayo kahit papaano ay sa simpleng devotion na ito, words of encouragement, ay nakapulot po tayo ng prinsipyo mula sa Biblia at matutulog po tayo na maayos, may encouragement. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.